Okay, magandang hapon ulit sa inyo. Itutuloy po natin yung na-cut natin na video kanina kasi malapit na mag 13 minutes, 13 na minutos. Pag mag-abot ng 13 minutes or 13 minutos, nako, hindi ko na ma-post sa Facebook yan kasi hindi na ma-appear yung video sa gallery po natin. So, ang topic po natin kanina, yung pasyente po natin na meron po siyang generalized epilepsy tonic type na uminom siya ng levetiracetam noon pero tinigil na po siya for almost 1 month. At ang reklamo po niya na ayaw na niya balikan yung levetiracetam because sumasakit ang ulo niya, labad yung ulo sa Bisaya at saka nagugutom, no? So anyway, meron niya siyang gustong itanong. Unsa may pangutanon nimo? Okay, possible maayon nito. Okay. So, ang tanong po niya, may posibilidad po ba daw na mawawala yung epilepsy? Ibig sabihin, makukure siya. Ibig sabihin, kahit wala ng gamot, kahit tinigan na niyang gamot, hindi na bababalik yung epilepsy. So, bago kong sagutin yung tanong ninyo, marami akong itatanong. Number 1, kailan po nag-umpisa yung epilepsy niya? Ilang taon po siya? 14 years old. 14, so 5 years na po. Sa loob ng 5 taon po, average ng atake niya, ilang beses sa isang taon? Average lang po. Madalas doon, kahit nung hindi pa siya nag-umpisa ng levetiracetam, madalas ang atake niya. 5 times a year, more or less. So, anyway. So, pag ganitong edad mag-umpisa yung epilepsy, sabi niya 5 years. So, he must be 14 years old, 14. No, malamang mahirap ata itigil yung gamot na hindi babalik yung epilepsy. Maaring dapat itutuloy po niya yung gamot. Sa edad of onset, age of onset. Pero hindi ibig sabihin na 100% mangyari ito. Okay, so ito isang basihan natin kung more or less mag-gauge natin or ma-predict natin rather kung mukhang kailangan panghabang buhay ata yung gamot niya. Pero, okay, don't be disappointed, no? Kasi meron naman tayong pasyente na nag-umpisa yung epilepsy 10 anyos, 15 anyos, 20 anyos, 25, at uminom lang sila ng gamot for 1 to 2 years. At sa awa ng Diyos, nung tinanggal ko yung gamot, unti-unti tinanggal ko yung gamot, sa awa ng Diyos, hindi naman po bumalik yung epilepsy ng pasyente. So, isa lang ang basis dito, So, pangalawa, meron siyang injury sa brain noon, like nung isinilang siya, premature ba po siya, or na-incubator pa po siya, or nagkaroon siya ng meningitis sa utak nung baby pa siya, okay, or na-sepsis siya nung baby pa siya, or nauntog po ba siya sa ulo, na aksidente, matindi yung pag-untog niya sa ulo, meron po pong ganon. Wala, bro. So, mukhang pabor ito sa yung gusto mo mangyari na. Walang dok namin igagaw na laing anak na Okay. sakit. Na mukhang pabor ito sa yung magandang balita na baka pwede natin matigil yung gamot na hindi na po babalik yung epilepsy. Usually, mag-try po ako ng gamot for 1 year. 1 year na wala talaga siya atake. Pag after 1 year na wala talaga siya atake, then unti-unti bawasan ko po yung gamot. No? Until na hindi na siya iinom ng gamot. So, usually, yun po ang aking plano para sa inyo. Dapat 1 year wala kang atake, tsaka natin na bawasan yung gamot ninyo to the point na hindi na natin inumin yung gamot. So, nagsabi si Mrs. na meron daw siyang Pinsan. kamag-anak, pinsan, na meron siyang epilepsy. Anong klaseng epilepsy nun? Yung anak ko siya, dok, ng mga anak ng kiri. Pero, Okay. Ilang taon na siya ngayon? ano na siya rin, dok, mga 55. 55. May nangyari ba sa kanya noon? But wala ko bala, dok, kay taga-Bohol, mga sila. Buhay pa po siya ngayon. Okay pa, pero wala siya nagain ng tambal. So, in terms of genetics or kung hereditary ba, maliit lang po porsyento. So, mukhang hindi naman natin pwede gawin basihan para makapag-predict po tayo na pwede ba natin itigil yung gamot balang araw, no? Pero as far as I can remember,
ang malakas na family history ay yung hindi yung generalized epilepsy kundi yung complex partial epilepsy, no? So at any rate, so ito yung dalawang basis, no, or gauge kung ma-predict ba natin na pwede na ba siya wala na siyang gamot balang araw, no? Okay, so ano pa? Pangatlo, nangyari ba po sa inyo nung bata pa kayo na meron kayong febrile seizure? Yung pag maglagnat kayo, between 1 to 6 years of age, seizure po ba siya? Wala. Wala, no. Katulad Okay. yung pag-14 niya. So, 14. Okay, that's good news, no, na wala naman siyang benign febrile seizure, no? Okay, so, nung 14 years old, naalala po ba ninyo, bakit nag-umpisa yung epilepsy niya? Birthday naman daw. Birthday birthday ninyo? niya pag-14, yung kalat niya sa panggahit pagkagabi eh. Alam ko na kasi hindi kayo nag-imbita sa akin siguro kaya nag-epilepsy ka, no? And next time mag-imbita kayo sa akin, ha? Yan, kalat niya sa Okay. panggahi ato. Talaga? Hmm. Oh, I see. Baka hindi naman siya uminom ng alak, no? Kasi 14 anyos pa lang Wala siya. na siya ganun, no. Okay. Baka naman birthday, yung araw na birthday or kinabukasan? Pagkagabi niya na daw, pag-birthday niya pagkagabi eh. Baka wala kayo natanggap na gift siguro kaya nag-epilepsy kayo. Okay naman sa kwarto. Ay, okay. Sige. Okay, pero hindi kayo uminom that night. Kasi isa sa mga ano ay, pag uminom ng alak, pwede ito mag-trigger ng epilepsy. Kasi ang alak po ay pwede magpahina po ng utak. Ha? Okay. At saka syempre, ang advice po natin ay para may chance po tayo na tanggalin yung gamot, kailangan matutulog na po kayo ng maaga. Ha? So, anong oras kayo natutulog palagi? Yung totoo? 10 daw. 10. Ayun. Minsan 11. Minsan 12. Pag walang pasok kinabukasan. Tama po ba? Mali po yan. Ha? Okay. Kung talagang gusto ninyo, matanggal natin yung gamot at hindi nababalik yung epilepsy ninyo, pues, ha? Kailangan meron kayong disiplina. Ha? Mas bala. Okay. Sige po. So, yung klase po ba ninyo Monday to Friday or Monday to Saturday? Monday to Friday po. Monday to Friday. See? May Sabado at Linggo kayo magpahinga. So, para hindi kayo magka-cramming, lalo pag may exam, Monday to Friday, ha? Mag-aral kayo in advance. Ha? Okay, yun ang number 1. At saka syempre, Sabado at Linggo, yan. Ha? Aral ka ng aral. Kahit buong araw ka mag-aral, ha? Daytime until 6 o'clock in the evening. I'm sure. Ha? Hindi mapapagod na masyado yung utak niyo kasi wala kang pasok Sabado at Linggo, di ba? So hindi na rason yan na kasi napapagod ako kasi kaya nag-epilepsy ako. Hindi pwede yan, ha? Kasi yung kurso ko hindi pwedeng ganun, ha? Okay, para pagdating na Monday to Friday, prepared in advance para hindi na kailangan late kayo matutulog dahil sa pag-aaral, ha? Okay? Okay, baka mamaya sabihin nyo sa akin, tingnan mo, Dok, sabi niyo pwede yung kurso na, bakit nag-atake? Syempre, hindi ka nag-aaral in advance, Sabado at Linggo, ayan, cellphone, TV, pagdating sa Monday to Friday, pag may exam bigla na lang mag-late matulog, syempre, atake kayo, ha? So, ito yung mga advice na napaka-importante po, no? Para mas maganda po yung control natin, para mas malaking chance ninyo na pwede natin itanggal yung gamot balang araw at para hindi natin sisihin yung kurso natin, ha? So, kailangan kahit weekends, kahit sem break, Christmas break, summer break, kung anong i-enroll mo yung mga subjects sa second year or the following sem, kailangan, ano yun muna? Anong subject? Kung magkakilala ka, magtanong ka na, may libro ka man, maghiram ka ng libro, mag-advance study ka na, kahit hindi ka pa na-enroll. Ganun yan, ha? Nothing comes easy, ha? Okay? So anyway, ang ibibigay ko po sa kanya, hindi po yung levetiracetam kasi sa crisis natin ngayon, biro mo, ang pinakamurang gram 27. Kung 3 tablets per day kasi 1 half sa umaga, 1 half sa gabi, that would be maybe 90 pesos, no? More or less 85 to 90 pesos. Nako, ang bigat sa bulsa.
Okay, so usually ang binibigay po natin ay yung pinakamura na para sa epilepsy. Pinakaunang gamot, in fact, para sa epilepsy. Walang iba kundi yung phenobarbital. No? Okay? Yun ang pinakaunang gamot. At pinakamura. At ang isang tablet ay mukhang 3 pesos lamang. Dati nga, nag-umpisa ako ng practice mukhang hindi pa umabot ng piso yan ngayon mga 3 pesos per tablet. Sa kaniyang timbang, pwede tayo mag-inom ng kahit 2 tabletas every night. Okay? 2 lang sa gabi. Isang beses, isang inuman lang yan. Kasi ang half-life ng phenobarbital ay mahaba. Anyway, hindi ko na-explain yung tungkol sa half-life. Pero in general, pag mahabang half-life ang isang gamot, pwede na tayo mag-take na once a day lamang. Hindi na kailangan 1 tablet sa umaga, 1 tablet sa gabi. Mas magandang effect kung once a day ang pag-inom ng gamot. Ha? At saka usually sa gabi na lang after dinner kasi pwede kayo antukin sa gamot. So, pwede na aral kayo muna tsaka kayo inom ng gamot. Ha? Okay? So, walang palta po ito. Ha? Okay? Ang hindi lang maganda sa phenobarbital ay kailangan ito ng special license to prescribe. Hindi lahat ng doktor meron itong S2 license number. Ito po ina-apply sa PDEA para magkaroon kami ng pangalawang lisensya para makapagreseta po kami ng phenobarbital. No? Napaka-stricto po ang PDEA dito. Para sa akin po, with all due respect, huwag kayong magalit na ka-PDEA, mali naman po kayo. Ha? Hindi man inabuso yung phenobarbital. Bakit masyado kayo stricto sa phenobarbital? Ito po yung ginagamit sa mga epileptic. Maawa naman po kayo sa mga pasyente. Ha? Kasi ang gusto ng PDEA, ang reseta po ng phenobarbital ay dapat good for 2 months lamang. So, ibig sabihin, after 2 months, hindi natanggapin ng mercury, magpareseta naman ko ulit sa doktor. Huwag naman po sana ganyan, PDEA. Ha? Mag-stricto kayo sa shabu na mukhang hindi yung stricto ninyo, yung phenobarbital, dapat hindi nga kayo stricto dyan Okay, so 2 tablets after dinner, ha? Okay, and 2 months lang po yung reseta kasi yun ang pala dapat bago daw yun ang ng PDEA, ha? Okay, so maraming salamat po.